Matinding panglilin lang ang ginawa ng mga bangag, mga kababayan. At ang target nila ay walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Unang-una, na fake news, mga kababayan, ha? Di ba kumalat sa mga social media na na-ambush daw, mga kababayan, si Senator Marcoleta? Nagulat ang lahat! Oh, fake news lang pala yun, mga kababayan. Walang ambush na nangyari. Buhay na buhay si Senator Marcoleta, mga kababayan. Pangalawa, lumabas din sa social media, mga kababayan, na nilaglag na daw ni Gutesa si Senator Marcoleta. Ang sabi, umamin na daw si Gutesa, mga kababayan, na pinilit lang daw siya ni Gutesa at pinapirma doon, mga kababayan, sa affidavit para magsinungaling. Inimbestigahan ni Senator Marcoleta lahat na ito, mga kababayan, at napag-alaman niya na ang mga Facebook pages na ito, mga kababayan, well-funded, nagbabayad pa, mga kababayan, para mag-share at mag-like at mag-boost, mga kababayan, na ang mga audience naman ay mga Arabo, Pakistani, mga Indiano, o ganyan, mga kababayan, yung mga likers sa kanilang Facebook pages. And then, ang mas interesting pa dito ay itong mga notadong mga Facebook pages sa ito, mga kababayan, sinisiraan ang mga Duterte. Lalong-lalo na si Senator Marcoleta. Nagpakalat sila, mga kababayan, ng mga kasinungalingan laban kay Senator Marcoleta. Tapos, nagpo-promote, mga kababayan, ng mga propaganda ni Ngagva. Panay puri sa mga administrasyon. Ibig sabihin, mga kababayan, pro-administration ang mga pages na ito na nagkakalat ng klarong-klarong fake news, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Inambush daw. Kahapon, Jen, Opo. ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Hala, kabayong patrol. Mga kababayan, nagpakalat na ng fake news ang mga kalaban. Kabayong Post patrol. sa social media. Ito yung nakalagay na post. Na, kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit Nagsalita na daw si Gutesa, mga kababayan. Sino ba yung kabayang patrol? lang ako nila Defensor at Marcoleta. Ha? Parang pinapalabas, mga kababayan, na bumaliktad na si Gutesa. Aroy. Fake news yan. Cyber libel ito, mga kababayan. Aha. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, Kabayan patrol, ha? Hindi ba yan si Kabayo? Si Kabayo, mga kung ano kababayan. namin kung sino yung gumawa nito eh. Sino? Yung mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Ang problema pa dyan, mga kababayan, nagpo-promote pa. Nagpapa-boost, mga kababayan, ng post. Aroy. Troll farms. Kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ayun, mga Pakistani, mga kababayan, Ang dami niyan, mga kababayan. Akala mo, ang daming heart. Di ba, sino mga gumagawa niyan, mga kababayan? Di ba ang grupo ni na Admiral? Ang daming mga heart, mga kababayan, mga love. Tapos, yung titingnan, India. The best president in India, sina BBM, mga kababayan. Sina Admiral, fierce lady, mga ganyan, mga kababayan, beautiful lady from India. May Vietnamese accounts, karamihan, ha? Mga India, mga Pakistani. Kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Arabo, The best president in mga kababayan, Saudi Arabia. Alam na natin kung sino-sino mga taong ganyan, mga kababayan, ang gawain. Marami nag-suporta. The same. Kumukomment. Bangag Pilipinas. Yan. Bangag Pilipinas, mga kababayan. Oo, ha? Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Kabayan Patrol. Yes, Patrol! po. Parang Grabe, ginamit para pa pang- yung logo nung TV station, opo, oo. isang TV station. Para magmukhang totoo. So, nakikita Ayan, nyo ngayon cyber libel yan. kung ano ang kanilang pakay. Opo. Kaya gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. Yan ang lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Yan ang fake news nila, grabe. pakay ng hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide diyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi, Jen, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads,
kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Oho. Ah, Para pwede sa- gumamit. Pinacheck ko Pwede yung gumamit ng mga peking account, mga kababayan, mga mobile number. Dahil gumagamit nga sila ng fake na account eh. mobile number, ito ay nakarehistro sa fake isang na tao na ano, nagngangalang views. Luis. Fake na likes, mga kababayan. Fake na engagement. Oh, lahat peke ng Bagoong Pilipinas, mga kababayan. Under Bagoong Pilipinas, lahat peke. Orbon. Ayan, Luis Orbon. oo. Hala, Ito- si ito Luis sa Orbon! pangalawang requirements ng Peke Meta. din yan, mga kababayan. Peke din yan. Oh, malamang peke lang yan. Ang ID niyan, peke. Kailangan meron kang email. So makikita mo dyan ang email nila. Ayan o. Oo. Hello, Hello, Garci. Oh. cdgminds.com. Oh, Ang ano kasi, Media yung, Minds. yung ang ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? Aha. So yung phone number Baka gawa-gawa lang yan, oh. Gawa-gawa lang yan, mga ano na yan, mga kababayan. Mga companies na yan, mga pangalan, oh. Yan ang hirap dito sa mga bangag, mga kababayan. Grabing mga kabangagan talaga. Lukuhan, oh, kung ano-ano mga pinagagawa, mga fake, mga kababayan. Peke. registro kay Luis Orbon. Chabit. Ay, di chabit ha. Yan ang email nila at ang website nila nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, Pasig, puntahan mo, malapit lang. Malapit lang, puntahan mo, Senator. NCR. Yes po. Oho. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, Kung totoong tao ba yan? oo, nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Anino. Oho. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ay, kilala? Kilala? Sige, Senator, kasuhan mo na. Ano yan, mga kababayan? Cyber libel, mga kababayan yan. Oh. Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? ho ba? Oho. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oo nga. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Mag-antay Kasi ka akala mo Hindi kayo lang. marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, eh, no? Oh, hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman yun. Ayan, tama po kayo. Mayroon naman Wala siya mga tayo dyan, staff, di mga ba? kababayan na Ayun, marunong. Puntahan natin yung ibang puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan ang mga, itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa Oo. iba. Ay, Oh. kaya sila at Sila mga kababayan, ang nasa likod ng mga fake news na ganyan. Lalong-lalo na yung mga kababayan. Pwede isali sa pag-iimbestiga yung mga PT, Pilipinas Today. Oh, grabing fake news din yan, mga kababayan. sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Mm, Opo. campaign ha? at binuboost nila. Oh, binubos. Yan, mga kababayan. Uy, mahiya naman kayo. Etong mga propaganda, yan ang totoong propagandista, mga kababayan. Nagbo-boost para dumami ang mga kababayan views. Oh, dahil kung hindi nila binuboost, hindi yan bebenta eh. Lalangawin, mga kababayan. Nabayaran nila. Nagbabayad laban pa kay para Oli ma-boost. Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Kabayan nakikita mo. Patrol. Oh, ang dami nila, mga kababayan. Oh, balita on the go. Wow, balita pa ba yan? Faking balita on the go. Tapos, Kabayan Patrol. Chips of Staff. Wow, dapat alam mo. Grabe mga kababayan. Oh, yan ang dapat imbestigahan, mga kababayan. Kung sino ang itong mga trolls na ito. Hindi yung ang mga vloggers ang kanilang yung nag-express lang na opinion. Kanilang ginigipit. Oh, eto totoong mga salot ang lipunan. Oh. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, Ayan, no? opo. Ayan, Dapat makikita alam mo. mo. Yung kanilang Dapat post, alam ayan, namin no? na mga Yung troll pangatlo, kayo. Balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chips of staff. Chiefs of staff. So ito ay puro fake news campaign. Fake news campaign. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito Nanira. yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na Paninira lang. undermining The whistleblower. The whistleblower. So opo. lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre,
Siyempre po. may- Kumikita sila dyan. Grabe, no? Oho. May fake news, si Marcoleta na daw, nilaglag na daw si Marcoleta. Grabing fake news. Sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung At kanilang pag- agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun. Ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss, Jed, para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, Gawain niya ng mga para bangag. isalba, para proteksyonan Oho. ang mga nasa likod ng mga Bangag iniimbestigahan talaga. natin. Ay, Kung bangag. nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loob yun, ho. Oo. Kasi puro nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Oo. Ayan, tingnan mo Oh, yan. ang dami ng... Ito, grabe mga kababayan, well-funded. Iba't ibang uri ng ads. Binayaran yan, ha? Nagpapa-advertisement mga kababayan. Yan ang dapat i-focus ng Meta mga kababayan. Sino tong mga nasa likod dito, mga fake news na ito? Na puro paninira, iisang target, si Bakit nila- Sergeant Marines. Ito Meta, bakit nyo ina-approve ang ganitong mga klase na mga kababayan, ads? Wala ba kayong taga-suri dyan na peke ito? Hindi verified? Ang bilis nyo kapag mga kababayan, mga simpleng opinion, tapos ganitong mga obviously na twisted, mga fake na talaga mga kababayan. Nagagrant mga kababayan for boosting, ha? Boosting pa yan. Promotion of lies. Sergeant Gutesa Oho. at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan, Jen. Mga, ito ay ni loans October magmula 24. no October 24 Launch. hanggang October 29. So talaga grabe. palang So, ito pa. Alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Tawagan mo ang Meta sa Pilipinas, Senator. Tawagan mo. Po. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So, gagasta sila. Oh, di ba? Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, 4,000 to 500 4,000 to 5,000 mga kababayan. Tapos each yan, ha? Ang dami yan mga kababayan. Yan pa lang ang alam natin. So, ilan yan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 times 5,000. Yung iba pang wala natin, hindi natin alam. Gasto sila ng mga lampas 50,000. mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, Oo, oo. ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus So, na gusto, umaabot no? hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila nakakahiya. sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting, Jen. Kulang pa. Sa tingin natin, mas malaki pa ang kanilang mga kababayan ginagastos dyan. Ano ba naman yung nakulimbat nila mga kababayan? Billions or trillions na? Oo. So, ano ang pakay nila? Manlin lang. Ling lang. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Mo. Ibubus nilang lahat. Mamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Na-monitor na Mga post pala. ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Ah! Pero same alam page na po. this. Alam na Same this. page, oo. Oo. Alam Yan na ay puro this. papuri sa Oo. administrasyon. Kay bangag na yan mga kababayan. Baka yan ang sinasabi ni Di ba ang anak ni Marcoleta? Yung PCO mismo mga kababayan nagbabayad daw ng trolls. Yan na yan. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-ship sila dun sa paninira? Fake news. Pero assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga Hala. ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Oh, alam Opo. na. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan Diyos nyo ko, ang mga Lord. taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Bakit? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. Kaya November 14 na po. ngayon,
Tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Para pagbalik mga kababayan, sira na. So, Oo. kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng yan, tao, wala akala na nila. yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Oho. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, Matalino nalalaman na na nila Opo. ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, Di natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. Undermining the Tapos whistleblower. gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung blue ribbon na parang shield. Parang pang takip din. Oho. Di ba? Ba, medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito ganyan. So pagdating niya sa Mga bangag. wala na sigurong akala nila wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati di ako ba? ngayon dinidiscredit. Oo. So Para daw yung nilaglag na mga kababayan daw. Sabi ng fake news, grabe. ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. Oho. So palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, Pandarambong. Kay bonggang bongbong. ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? At siya yung talagang, kumbaga ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga Nagpakasasa. pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang blue ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Nagbayad Tumistigo si pa mga Gutesa. kababayan, no? Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has Malinaw mga nothing to kababayan gain. dahil Wala mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo, eh. Ang totoo niya, Big deal ang notaryo mga kababayan. Ngayon si Lacson nakasentro sa notaryo ang animal. siya nga yung biktima rito eh. Notaryo lang ang tao eh. Grabe no? Malinaw na mga kababayan ha. Ang naninira kay Senator Marcoleta mga kababayan ng mga pages, mga troll pages mga kababayan ay at the same time pinupuri ang administrasyong bangag. Yan na siguro mga kababayan ang sinasabing mga troll farm ng mga taga PCO. Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididemanda raw siya ng paano siya paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun eh. Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, iba-notaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala eh. So, siya ngayon ang biktima. Siya ngayon pa yung Siya pa. ginagawa Takasuhan. na siya, may pakanahan yan. At Takasuhan na. itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isip-isipin mo, Aroy, gagawin ng mga namimeke. tao ito. Namimeke, mga Marami kababayan. lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Opo. Kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong, maisaayos natin ang mga problema. Napakarami kasi. Totoo po, Ang daming problema. Napakaraming, mga nagtatakip ng katotohanan. Yung mga ganyan. Yung pinaka-problema ko yung, ang gusto ko kasi, malaman ng mga taong Bangag bayan, kasi, mga ano kababayan, nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa Yan ating ang bansa? yan na siguro ang mga kababayan na Ano bangag na ang ang pangyayari sa likod mayroon ng tayong mga bangag na iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan, opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ng lahat ng ating mga kababayan. tamang hinala. Ay, nako si Bangag mga kababayan, no? Na nagulat siya mga kababayan sa microphone na parang nag-static na parang pumutok doon sa Korea. Ganyan si Bangag. Tamang hinala. Bangag. Nalilin lang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. Yan kasi ang magbibigay Mga ng manli- stabilidad kong, sa mapanlin ating lang, mamamayan. nanliligaw na. Estabilidad at pagsulong ng isang bansa. Ayan, opo. Di ba? At saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan, medyo nagkaroon ng bahid, dapat maibalik po yun
Kasi kung malaki ang problema ng bansa mo, kinakailangan malaman ng taong bayan. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong eh. Oho. Yung sama-samang pagtutulungan. Sama-samang Baka babangag! malalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. Opo. Ngayon, kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Oho. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran. Paano At na ngayon wala yan? sanang mga kababayan. Namimeke, mga kababayan, pati ang balita, namimeke. Nagbabayad pa para magpakalat ng fake news ang mga visit. Pan. Ano? Mm. Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. Napakalaki Grabing ng pambubudol, papel no? ng social media, Sen. Well, positibo tsaka negatibo, no? Tama. Malaki ang papel niya sa ikaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa ikalalabo ng mga issues, Sen. Ganun eh. Oho. Either ganito ang direction mo Oho. o baligtarin mo ang direction. Yan, opo. Mabuti na lamang din ang isa Mabuti, sa ating eh. comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, oho. Yun ang tunay. Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo, opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang ano eh. Totoo. Kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlilinlang Oho. sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Naku, Grabing alam niyo, Sen, panlilin bago lang, na yan, no? Hindi lang siguro 1,000 personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ba na? Lalo yung isang araw, yung weekends. Inambush daw. Ha? Oo nga mga kababayan, no? Isa din yun. Talagang nag-antay tayo mga kababayan na press release si Senator Marcoleta kung totoo bang inambush siya. Sabi ko, magkasama tayo sa Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayong dalawa. Tapos pagdating na linggo, Jen, Inambush totoo ba na! ito? Ako, mukhang malabo. Magkasama kami ni San Dante nung Sabado. Maski nga yung ambush interview, ayoko. Isa pa po yun. Di ba? Grabe ka mapapangiti bangagan. na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Grabe, no? Ang fake news mga kababayan, Siguro mga pag yawa, sarili no? nasa sa kanya. Sila ang nakakaalam kung Mga paano visit. siya makikinabang doon. Opo. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? Opo. So, ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan, oho. Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Oo, totoo Pansamantala. kayo. Oo. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jenso Barjaga. Nako, accomplishment ho ba nila? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan naman ang Accomplishment gusto yan kong nila? ayusin natin sana. Oo. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalanging problema ng bansa. Ito ang hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Paglalatag ng mga Ay flood sari-sari control. ng naglalabasan. fake news ang Fake news talaga, no? Grabe. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na Oo. pagtakpan talaga ito. Oho. Ako nakikita ko eh. Sa Pati social yung media, ano? Sen, tsaka Pati yung mga kababayan, no? Grabe. Pinatay na nila si Marcoleta, mga kababayan, sa news. Fake news. Inambush daw. sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design. Grand design. Protect and cover up. Oho, oho. Oh. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Ang Mastermind. malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy. Oh. Political scapegoating, yan ang sabi ni VP Inday, no? Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon. Doon lang ma-focus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila. So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, Yun ang choice. Hindi pwede yan. Hindi tayo Kaya papayag lang, dyan. Nagsisigaw ang mga ebidensya eh. Oho. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw Naghuhumiyaw. mga Totohanan. Oho.
sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. Oh. So, Pati na kay Martin Romualdez. nagagawa, halimbawa, nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Oh. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit Opo. na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Opo. Independent Commission for Infrastructure. Yes po. Oo. Isang malaking tao na inimbita doon Oho. at pinagsubmit siya ng affidavit. Oho. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, Oho. talagang scapegoat. Ang sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Mahihinuha. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yun. Opo, oo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto Scapegoat. nilang papaniwaliin, Mga, alam niyo na kung sino makakambing. Goat eh. papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. Nako. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming maabsuelto. Parang dating gano'n. Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kinakailangan matukoy natin kung sino talaga Ang punot dulo. pinakaugat ng lahat ng ito. Ang importansya ng sworn statement ni Gutesa, Sworn statement. siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Martin Romualdez. Tingnan nyo mga kababayan, si Gutesa lang ang natatanging nagkonekta. Yung talagang solid mga kababayan na ebidensya at witness na naghatid mga kababayan ng pera from Zaldico to Romualdez. Anong ginawa nila Lacson ngayon? Dinidiscredit si Gutesa. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Nagulantang. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine. Totoo nga. Sa tingin kasi natin mga kababayan kapag fully connected na yan sila tapos wala nang tak kasi mga kababayan Romualdez, ang koneksyon naman nga hanapin ngayon mga kababayan ay kay Romualdez papunta kay Bangag. Kaya dyan pa lang mga kababayan, puputulin na nila. Dahil once makonect si Tamba mga kababayan, si Tamba naman ang mag-connect kay Bangag niyan. Nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Notaryo. Walang katapusang Tingnan mo, notaryo. may nagsabi pa Parang mga ulol, no? Kinasa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding Pagsisiyasat? judge Manila. ng Maynila. Kinasuhan na si Gutesa. Kulord, si Gutesa pa nakasuhan. Napatunayan daw na Falsifikado daw. talagang peke yung Pirma ni Espera. pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. Sino ba pumirma? Pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng ganun. Hindi ang statement ang fraudulent. Dahil yung statement, mga kababayan, si Gutesa mismo ang nagbasa. No. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma. Hindi talaga Oo. yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap napuntahan, pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung Oho. hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat Nagpapalusot pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page sa limbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Si Gutesa yun, nakita no? ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yeah. Saan niya kukunin yung
stamp pad. Ayun, Para tinatatak. i-stamp niya doon sa Dry pinakahuling seal. bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Naitatak ni Gutesa. Oho. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry Yung seal. dry seal ng attorney. Ay! At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oho. Kung si Gutesa na lang ang Ang gumawa ng lahat ng yun. Oh. paano magagawa ni Paano yan mga kababayan? Tapos, mayroong ibang dokumento mga kababayan na the same ng perma doon sa notaryo ni Gutesa. Ibig sabihin, si Gutesa din ang pumirma ng mga previous na mga documents, mga legal documents pa daw mga kababayan na government documents. Pinuntahan din yun ni Gutesa, parang nagnotary ano siya. Negosyo. Kalokohan. Gutesa na hanapin yung notarial register nung taong sumisinop doon. sumisinop. Meron mo yan. Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, di ba? Opo. Eh kung hindi pinahiram, kinuha, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Dry seal. Alam din ni Gutesa kung saan magda-dry seal. Yung lahat ginawa. Wow. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan ah. Ngayon, Oo. Talaga mahirap. kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Totoo. ang pinakatotoo rito, Oo. Pinirmahan meron na kang kanyang... ipinalagang tao dyan. Oho. Na Delikado pa niyan mga kababayan ng abogada. kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo. Pang-8 libro na nga po nila, Sen. Oh. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang Ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oho. Sa mga tweet, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Grabe Nung Tiba-tiba mga kababayan Book 2, 2,000 na. Oho. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na eh. Opo. So papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino Grabe. yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Oho. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, So nga, di man lang Blue tinatawag Ribbon. kung sino yung taong nandoon. Mm. Di ba? Paano Tama eh. nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa ng dry seal o kaya yung stampad? Oho. Kung assumin natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Oho. Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, O kaya sa Manila. Oho. Hall of Justice. Mga ganyan. Napakarami mga Hall of Justice. po niya nakapaligid dyan. Oho. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At pagtatatakan lahat yung kung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin bago siya umalis? Sir, ma'am, Oho. pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, oho. Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Oho. Halimbawa, sinabi Wala. niya, Akala mo mga kababayan, yun na, at tapos na. Dahil yan ang pinunta mo dyan eh. pakipirma niyo nga uuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako. Oho. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang ganun, Sen. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, Lacson, wala. kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, o diyan ka, para ito pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Oho. Yung law office namin dyan, Book ang 8 tagal na? na nun. Baka yung One pa lang. hindi nila Hindi napuno. pa At saka natatapos. ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnonotaryo. Kaya lang siguro
maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming ang hanap buhay na, hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Notaryo Kaya lang. may mga branches sa Senate, di ba? O ngayon, 24/7 sasabihin nga. maaring hindi mo pirma yun. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. Oho. At marami akong makukuha dokumento at sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma Yes. doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina. Patay kang bata May ka. kalalagyan ka, attorney. May Masasabi kalalagyan ko. ka. O, ayan mga kababayan. Dalawang, di ba, kaso yung Chesa Kaya at gusto saka ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May May, kalalagyan June, ka. July, August. Oho. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Opo, Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. Oho. At saka Sen, bakit nagpagawa, ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi pa niya nakikita man lang, siguro kinumpara man niya, kasi sinabi nga, Wala na mga kababayan. Ano na? Grabing gapanganan yan. agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, Oho. nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko Manila sa kanya, RTC. Judge, hindi naman kako ang pakay ko ay yung matukoy nating kumpirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Oho. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa Yung mga iba pa. nakaraang panahon. Yeah. Sabi naman niya, Senator, ano po, pagka ganito po kasi ang nature ng request, sa Supreme Court po Supreme kayo Court pala yun, pupunta. dumaan. Hindi naman Supreme Court na. Ang bagal ng Supreme Court mga kababayan. ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Opo, Hindi, nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Oho. Yan ang katotohanan kababayan. dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, Checkmate. at Oo. talagang gagawin ko yan. At talagang Ngayon pa lang, gagawin. hindi kita tinatakot, Atty. Espera. May kalalagyan ka. May kalalagyan ka, kulungan mga kababayan. Ngayon, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging Opo. outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi raw hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain na hindi ko pirma yan eh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon sa pumunta siya sa Blue Ribbon, magkukomplain. Hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po ay nag-hearing, tama, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. Oho. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patotohanan ko. Ayun, ganun pala ang proseso dapat. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako. Nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So, sino ang Mag-iimbestiga. nagpasimulo ng investigasyon? Oho. Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin, undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Yan o, mga kababayan, nakasento na kay Gutesa ang issue ngayon ni Lacson. Animal talaga yung visit na pisot na yan. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.